Kahapon napanood natin ang masakit na karanasan ni Lynn nang mag-graduate siya bilang valedictorian noong high school. Sabi ko, Tay, yung po mga medals ko, eto po. Kinuha niya sa akin. Sabi niya, anihin ko yan. Makakain ba yan? Sabi, itinapon niya sa pusali. Pinakamasakit na sigurong ginawa ng tatay ko yun. Ngayon, higit na masakit na tagpo ang kanyang haharapin sa pagkakasakit ng kanyang anak. Naglulupasay ako sa Diyos noong time na yun sa hospital. 3 araw akong lumadapa sa Diyos na buhay niya, anak ko. Ano kaya ang sakit na dumapo kay Kevin? Mabubuhay pa kaya siya mula sa 3 araw na pagkakakomatose? Patuloy natin subaybayan ang kwento ni Lynn Monsanto. Dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na! Welcome to the 700 Club Asia. Kata, ano ang may tuturi mong bagyong hinarap mo sa buhay dahil sa mga anak mo at paano mo ito napagtagumpayan? Well, actually, I would say we are blessed kasi wala talagang malalang nangyari. Maliban lamang doon sa anak kong lalaki na sa Israel ako noon, Peter, bigla na lang kinailangan daw ng surgery ng tonsillitis. So, Okay. medyo nataranta ko, hindi ko alam ang You wanna be beside him, ang you know? gagawin. At saka surgery, first Yeah, time magkakaroon ng surgery sa mga anak ko. Abroad ako, so paano ko naman siya sasamahan? So, I really struggled with that, but, you know, God gave me peace. I was in the city of peace at that time. So, God gave me peace. And awa ng Diyos, okay naman siya. Ngayon, fast forward, ito lang nakaraang taon, again, my son, bigla na namang may emergency surgery na naman dahil nagkaroon siya ng, ano yung tinatawag doon sa, nagluslos? Anong tawag doon? Sa English, oo. Yeah. Oo, tapos noon, tila yung... Hernia. Pero tila yung bituka niya ay nalalaglag na at pumapasok na doon sa kanyang may whatever area, lower part, no? And ang sabi ng doktor, kung hindi to kailangan surgery agad, baka lalong lumala. Yun, yung mga ganong emergency ba na biglaan. Biglaan. Tapos hindi mo ini-expect. Tsaka hindi lang yun kasi ano siya, parang general anesthesia and then, you know, as a mom, ang hirap sa loob mo yung naghihintay ka sa labas ng ER, ng OR, di ba, na may nangyayari sa anak mo. And although, syempre, you have to trust God with this and through enough. Oh, again, I remember now, same, my son, I don't know what's, na dengue yan. Ito yung talagang malala. Peter, 7 na lang ang kanyang, platelet count. Ang platelet count, 7,000 na lang. Low. Even the doctor was really scared. Kasi he also just lost, I think, 2 patients before, no? So alam mo, at that time talaga, Peter, I just had to look to God and sabi ko, Lord, you have a promise for this boy. Amen. He will not die like this, no? And then, Peter, pinuno ko ng mga printed word of God yung kanyang wall. ICU. Sa ICU siya ng matagal. Ilang araw siya doon, yung kanyang ICU to build his faith, to build my faith. Pati yung mga doktor at yung mga nurse, na-build yung faith nila because of the Word of God. I love that. I love what you did. You plastered it with the Word of God. You can hang on to that. Kasi, parang hopeless pa yung doktor. Huwag kang ganyan, Dok. Diba? Tama. Lalo na pag nakita mo yung mukha niya, worried. Yes. Alam mo, tulad mo, may bagyo ring hinarap si Lynn tungkol sa kanyang anak na si Kevin. Dahil sa sitwasyon, 3 araw na nagpe-pray si Lynn para mabuhay lamang ang kanyang anak. Ano kaya ang nangyari sa kanyang anak? Patuloy nating subaybayan ang kwento ni Lynn. Dobleng kayod ka, nagampanan yung role ng tatay at role ng nanay at the same time. Ang hirap nun. Buong pusong niyakap ni Lynn ang pagiging single parent para itaguyod ang pamilya. Hindi ako nagsisi ever na nakipaghiwalay ako But I was so afraid, anong pwedeng mangyari sa mga anak ko. Wala din silang role model. Remember, ang takot ko is walang role model. Akong nilakihan ng maayos na tatay. Wala ding role model na maayos yung mga anak ko. Lumipas ang ilang taon, panibagong pagsubok ang kinaharap ni Lynn sa anak na si Kevin. Mga 2013 pa lang, na-notice ko na naglilimp siya. So I said, ba't ka naglilimp, anak? So sabi ng doktor, nagtataka siya. Bakit nangyayari yun kay Kevin? Because Kevin is not even athletic and is still young. And hindi naman siya na-aksidente. Nag-undergo ng hip replacement si Kevin. Subalit sa halip na bumuti ang kanyang kalagayan,
ay lalo siyang nagkasakit. Sa pagkakataon ding yon, nakumpirma na may lupus si Kevin. And by that time, ang inaatake na ng lupus, hindi lang yung kanyang femoral leg, but yung kanyang lungs at saka yung kanyang brain. Nagkomatos si Kevin dahil sa kanyang kondisyon. Isang dasal ang nasambit ni Lynn sa Diyos. Naglulupasay ako sa Diyos time na yun sa hospital. Kada pa ako prostrate, sabi ko kay Lord, hindi ko bibigay sa'yo anak ko. Sa'yo man o kay Satanas, hindi ko yan ibibigay. Sabi ko, gan, buhayin mo anak ko, buhayin mo anak ko. 3 araw akong lumadapa sa Diyos na buhayin niya anak ko. On the 3rd day, pinakinggan naman ng Diyos. Humingi ng tubig si Kevin. Nabuhay siya. Sa pagkakataong ding iyon, tinanggap ni Kevin si Jesus sa kanyang buhay sa tulong ng isang pastor. Kinausap niya yung anak ko. Sabi niya, Kevin, would you like to receive the Lord into your heart? Introduce the gospel to him. Tinanggap ni Kevin ang Diyos. Nagbalik loob ang anak ko. Gumaling siya, nakalabas kami ng hospital. Nagbalik loob ang anak ko sa Diyos. Nag-start magbasa ng Bible sama-sama sa aming Bible study. Makalipas ang ilang taon, sa pag-aakalang tapos na ang health problem ni Kevin, nanumbalik muli ang kondisyong lupus sa kanyang katawan. And then nag-flare and then silent na naman. Ganon yung lupus. And then iba-ibang organs ang tinatamaan niya each time. Hindi the same organ. Makalipas ang ilang araw, bagamat sinubukan ang chemotherapy upang gumaling si Kevin, lalo itong naging grabe. Sabi ko, anak, I knew. Wala na siya, gawin na siya. Sabi ko, anak, naririnig mo pa ako, di ba? Naririnig mo pa ako, anak. Let's recite Psalms 23. Tapos, trinay siya i-revive mga 7 times. Mga doctor until yung sabi ng anak ko, Mami, tama na, kawawa naman si Kevin. So, hindi na. We let him go. But hindi ako galit sa Diyos sa pagkawala ni Kevin because somehow God prepared me for it when I was in Haggai training in Maui. A willful surrender to God na eto na yung anak ko, Lord. Binabalik ko po siya sa inyo. And I was happy because I knew he was really just sleeping. It was a very peaceful kind of death. Ang pagpanaw ni Kevin ay naging instrumento upang makilala ng pamilya ang Panginoong Jesus. Puring-puri ko ang Diyos pagkamatay ni Kevin. Dahil ang dami niyang souls na na-win kay Christ because kinukwento kasi ng mga nakakakilala kay Kevin yung testimony ng life niya. Sa harap ng kapayapaang nadama sa pagkamatay ni Kevin, wala sa hinagap ni Lynn na may bagong hamon siyang haharapin. Abangan yan sa pagpapatuloy ng kanyang kwento sa linggong ito. Napakasakit mawalan ng anak. It is so unnatural that we will outlive our own children, no? So I couldn't even imagine, you know, the grief of Lynn, no? And I wouldn't want it on anybody. I don't want it for me. You know, I also struggle with that, the possibility na mawala ang isa sa mga anak ko. Sabi ko, Lord, hindi ko kaya yan, ha? Please. I mean, marami na ako naging pagsubok sa buhay. Pero wag po yan. I completely agree, Katayan. The greatest consolation that the Lord showed Lynn was her son Kevin got so serious with God. So she's so sure that kapiling niya ang Panginoon. Sa buhay nahaharap tayo sa maraming pagsubok. Bagamat nakakapagod, pero huwag tayong sumuko. Patuloy tayong magtiwala at manalig sa Panginoon. Tama yan, Peter, no? Sabi nga sa Isaiah 40 verse 30 to 31, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Let us trust God not only with our daily challenges, but with our whole lives. Let us prioritize Him and allow Him to take control of our lives. Let us make Him our God and personal Savior. Let us pray. Join us in this prayer. Our Father God, we thank you for our life is in your hands. We thank you that you love us so much. You gave Jesus, your begotten Son, as our Savior and Lord.
Hinayaan niyo pong si Jesus ang siyang mapako sa krus at namatay at siya'y muling nabuhay. Napagtagumpayan po niya ang kasalanan, ang mga sakit at maging ang kamatayan. Panginoong Diyos, kung kayo po nakakahabag po na inyo pong ibinigay ang inyong anak, Panginoong Diyos, sobra pong pagmamahal ang ginawa ninyo sa amin dahil kami po bilang mga mortal ay hindi po namin kayang ibigay ang aming mga anak. Ngunit Panginoong Diyos, even now we pray, O God, that we submit our lives to you. We even submit our children, our families to you. Lord Jesus, come into our hearts. Be our Savior and be our Lord. Be the Lord and Master of our homes and of our families. Lord, come and live your life in us and through us. Give us, Lord, hope. Lord, for every trials that we face, kayo po ang aming pag-asa at kayo po ang aming tatakbuhan. Maraming pong salamat sa pag-asang ibinibigay ninyo sa amin at sa buhay na masagana at buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen and amen. Kung taos-puso kang sumabay sa aming dasal at tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw ay bago ng nilalang. Congratulations! Ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong mahalagang desisyong ginawa. Please chat with us now. Please type, "Yes, I prayed," your name and location sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia o mag-text sa 0917-126-1442. Again, that's 0917-126-1442. Samantala sa ating pagbabalik, makakasama natin sa studio si Lynn. Alamin natin mula sa kanya kung paano niya pinalaking mag-isa ang kanyang 4 na anak matapos silang maghiwalay ng kanyang asawa. At paano kaya niya hinarap ang matinding hamon sa kanyang anak na si Kevin? Ang mga kasagutan at iba pang katanungan sa pagbabalik ng The 700 Club Asia, diyan lamang kayo. Takbo po ng motor ko, 35 to 40, may ginagawang kalsada. Wala pong signage. Late na kaya nag-slide po yung motor. Puro mukha po yung tama sa akin. Nakita ko may natumbang motorsiklo. Hindi ko mo-connect yung call ko sa 911. I decided to take action. Dinala ni Jack si Christopher sa ospital. I introduced Christ on my prayer. Hold on to that faith na this will not end to death. Matapos ang higit 1 buwan. Wala na pong kahit anong masakit po sa akin. Pinapakinggan ko na din. Naging paborito ko yung muli. Sa kantang Muli ng Reverb Worship, muling nabuksan ang puso ni Christopher sa pag-ibig ng Diyos. Kaya siguro kami pinagkakilala para makilala ko po uli yung Panginoon. Praise God for Christopher's healing and for our Reverb Worship artist, Jack the Preacher. He is not only talented, but also kind and compassionate. You know, when you donate to CBN Asia, you help us create music that inspires and transforms. Partner with us and encourage others with music that points people to God. Visit cbnasia.com/give to become our monthly partner today. Welcome back to the 700 Club Asia. Kanina napanood natin ang magkakasunod na bagyo sa buhay na hinarap ni Lynn. Nagkahiwalay silang mag-asawa at mag-isa niyang pinalaki ang kanyang 4 na anak. Dumating pa ang panibagong bagyo ng magkasakit ang kanyang anak na si Kevin. Paano kaya niya hinarap ang lahat? Joining us again is Lynn Monsanto. Thank you, Lynn, for joining us. Yes, thank you once again. It's a pleasure to be here. Yeah, it's a joy. So, Lynn, tell us, you were left with your 4 children when you and your husband separated. So, how did you support them? Well, 2 anak ko na ang nagtatrabaho during that time. At that time? Okay, Yung great. panganay ko was already working. And they were helping. Yeah, they were helping. Praise God. And yung ikalawa, kapapasok niya rin lang ng bagong trabaho. And later on, eventually si Kevin din
nagkatrabaho na. So I was only practically supporting yung aking youngest during that time, first year, high school siya. Praise God. You raised your kids so well. Pero Lynn, nung nagkasakit si Kevin, ano yung unang findings ng mga doktor? At saka ano rin ang reaction mo? Ang unang manifestation kay Kevin is nagli-limp siya. And after yung MRI, nakita doon a vascular necrosis na napupudpud na yung kanyang femur head. Wow. Yeah, and hindi alam ng doktor, hindi maipaliwanag ng doktor because ang nangyayari lang daw yon kung na-injure. Sa athletes, for example, are prone to that kind of disease or na-aksidente, na pwedeng na-injure din sa aksidente. But in Kevin's case, he's not athletic at all. And There was no accident. no accident involved. So nagtaka ang doktor, bakit ganon, ka-advance kaagad yung kanyang necrosis. So, paano nila na-detect eventually na lupus pala yung sakit niya? Kevin had to undergo total hip replacement. Oh. Pinalitan yung femur bone niya. And hindi siya gumaling. I mean, hindi na put in place properly pagkatapos ng operation. A month after operation in 2014, naglalagnat si Kevin. So yung kanyang not rheuma yet, but yung ortho niya, sabi niya, bakit hindi gumagaling at hindi napuput in place yung hip replacement ni Kevin. Sabi niya, wala bang lupus sa family? Sabi ko, walang lupus sa amin. But true enough, naglagnat-lagnat tuloy-tuloy si Kevin yung 2014 hanggang na-rush siya sa hospital. We rushed him to the hospital. And dun lumabas yung findings ng ANA panel na it was indeed lupus. Pero anong naging reaction mo? Imagine yun pa ang naging diagnosis sa anak mo. Shocked kami na ang bilis ng retrogression ng health ni Kevin. Na kailangan siyang from one hospital to another, we brought him to another hospital. And doon nakita na hindi lang pala yung hips niya ang affected, but affected ang kanyang lungs ng lupus, and affected din ng kanyang brain. So nung time na yon, in very serious conditions si Kevin. Nung nag-comatose siya, he got so serious, did you ever think na ito na yung katapusan ni Kevin? Or were you still hopeful that God will release a miracle for him? Oh, I was so scared. I thought he was really, he was a gunner. Kasi nung nag-comatose, di tumulo ang mga dugo sa lahat. That's enough to shake anyone. Opening. So, sobrang nanginginig ako and I was so shocked. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. But buti nandun sa hospital yung aking bunso. And mga 2014, 2015, he was okay. Continuous yung kanyang medication. 2016, nagpas stem cell therapy pa nga kami. But every now and then, irarush siya sa hospital because there would be, skin infections. Meron siya impetigo, yung parang lati-latigo sa kanyang mga balat, buong katawan. And nag-chicken pox siya or smallpox ba yun, na ang dami from head to toe. Because ang lupus pala talagang hindi makalaban ang immune system. Hirap na hirap. Right. So nung nasa bingit na siya ng kamatayan, si Kevin, no? So, ano ang naging huling conversation yung dalawa? Yeah, that's fast forward to 2018, no? Nang nagka-sepsis na si Kevin because there was a wound in his foot, no, for over 6 months. Hindi siya mapagaling ng mga doctor. Lumalim siya na lumalim hanggang nakita na yung bone. Kevin eventually died of sepsis and pneumonia due to hospital-acquired flesh-eating bacteria. Nung namatay si Kevin, it was a beautiful death. Because sabi niya, sleep lang ako. No longer without hope. No longer without Filled with hope. hope. Yeah, and it was a very peaceful death. Yun nga, lumungay-ngay yung kanyang ulo sa aking dibdib. After niya isulat sa isang papel, yung sleep lang ako. Praise God. Wow. And then pag lumungay-ngay ng I knew it.
Sabi ko, Kevin, anak, di ba naririnig mo pa ako? Let's recite Psalms 23 together. And dun sa hospital yon. So we did. We recited Psalms 23. Wow. I recited Psalms 23 to him habang alam kong he is meeting the Creator. What a beautiful It's a beautiful send death. off. Yeah. Bilang ina, no, ginawa mo na ang lahat. No? Pinagamot mo yung anak mo. You try to seek the best medical assistance from different hospitals. Pinagdasal mo, niluhuran mo na ang Panginoon. Tinreten mo nga ang Panginoon. Dahil ayaw mo ibigay ang anak mo, pero ganyan pa man, no, with that final challenge, health challenge of Kevin, ay namatay pa rin siya. Paano mo natanggap yung ganon, Lynn? God led me to Job. Na naked came I from my mother's womb, and naked will I return. Blessed be the name of the Lord. So sabi ko, Lord, will you this time be taking Kevin back home? Because nung time na yun, sabi ko, ready na ako. I mean, I can give up my life. I can give up my children for you, Lord. For you kung iyon ang iyong will, Lord. And it was a beautiful death. So hindi ako nagalit sa Panginoon. Hindi rin ako nagtanong because somehow I knew. And I was ready for that already because alam kong sa Diyos pupunta si Kevin. He will be meeting the Creator. Wow, ibang-iba yung countenance mo, no? From the first struggle to now, no? When God is so graciously, He graciously poured out, no? His mercy upon you and His love for Kevin, and that was your assurance as a mom, no? Lord, pinahiram mo lang sa akin, babalik ko sa'yo. It's okay. It's okay. Amen. And So, I was gonna ask Lynn, throughout all these extremely difficult challenges, meron ka bang great lessons that you have learned through your walk with God? Oh, great lessons. God will allow you to go through the fire, to go through the storms. Hindi smooth walk yung pagiging isang anak ng Diyos. But in my experience, God has never left me. Amen. He never left me when my husband left me. He never left me and my kids. And when we're going through this ordeal with lupus, with Kevin, God has been with us, amply supplying all our needs. And the peace that He gave me nung kinuha niya sa akin yung anak ko. And the turnaround in the life of Kevin and the people whose lives He has touched. During the necrological service, sinasabi ko ano yung naging buhay na ni Kevin after he met the Lord. And people saying, my children, one of my children saying, Kevin has something. Kilala ko siya before and now hindi siya ganon. Kevin has something, and that's something I also want for myself. So, nag-accept ang mga ibang anak ko, nag-accept even my ex who was there. So, he accepted the Lord Jesus Christ, my mother, yung mga kapatid ko, pamilya ng kapatid ko. Ang daming souls na nadala ni Kevin to the Lord. So, I would say, hindi loss ang lahat. It was redemption, actually. One life in exchange for so many lives redeemed by the Praise Lord. God. What is that? Wow, praise God. So, Thank you. praise God indeed. Wow, thank you, Lynn, for sharing your story. You know, so, akala mo bittersweet, ano, pero actually very sweet. Very no? sweet. Yeah. Alam mo, sa kwento mo, napatunayan talaga natin na walang permanente sa buhay. No, everything is temporal except for one thing, that God's unchanging love. And sabi nga po sa 1 Chronicles 16:34, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Totoo yan. Kahit ano nung uri pa ng bagyo ang dumating sa ating buhay, napakatapat ng ating Panginoon. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Amen. Tulad ni Lynn, namatayan ka ba ng anak o mahal sa buhay? Meron ka bang sakit o binabagyo ka ng iba't ibang problema?
Kapatid, maari kang lumapit sa aming mga trained prayer counselors. Narito sila upang ipanalangin at gabayan ka. Tumawag lang sa aming hotline 8737-0700 o makipag-chat sa aming Facebook Messenger in the 700 Club Asia. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Sa panahon ngayon, ang daming nagkakasakit. At ang mas masakit pa, marami sa ating mga kababayan ang di makapagpa-check up sa doktor dahil kulang sa pera o malayo sa mga health centers. Kaya ang sagot dyan ang ating Operation Blessing Mobile Clinic. Tayo na mismo ang pupunta sa mga malalayo at liblib na lugar para ihatid ang serbisyong medikal sa ating mga kababayan. Recently, we visited and extended help to our community in North Caloocan. We provided medical, dental, and optical services. Namigay din tayo doon ng libreng gamot, eyeglasses, at devotional materials. Kaya tuwang-tuwa si Vida at ang kanyang asawa dahil libre silang nakapagpa-check up at nakatanggap ng gamot. Sabi nga ni Vida, hindi ko alam kung paano namin mababayaran ang pagpapagamot. Pero ngayon, natingnan kami ng aking asawa nang hindi gumastos kahit isang piso. Maraming salamat po sa Operation Blessing. With the incredible help of the local church and you, our faithful CBN Asia partners, this mission is about more than just health. It's about hope. Kaya maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa CBN Asia. Pero marami pa ang katulad nila ang pwede nating matulungan. Let's continue the cycle of blessings by helping others. Be a CBN Asia partner now. Part of your giving to CBN Asia goes to our humanitarian arm, Operation Blessing. To donate, call 8737-0700 or scan the QR code flashed on your screen. Pwede yan sa Shopee Pay, GCash, Maya, and BDO Pay App. May God bless your generosity. Sa buhay, nahaharap ka ba sa matitinding pagsubok? Patuloy kang manalig at umasa sa ating Panginoon. Psalm 46 verse 10 says, "Be still and know that I am God." Kaya, kalma ka lang. God is in control. Amen! At dito po nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code, call the number on your screen, or chat with us on the Facebook Messenger of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Shalom, shalom! May sakit pa lang si Kevin, nakakapako na siya. May bukol. Lumalaki siya. I knew na I needed to see a doctor and alamin ko kung ano yung bukol na yon.